Isang matinis na sitsit ang pumunit sa malakas na patak ng ulan. Sinundan niyo ng isang sigaw. Umiwas ka! Bago pa man maintindihan ni Ramon ang sarili niyang babala, naramdaman na niya ang tila dalawang nag-aapoy na karayom na bumaon sa kanyang binti. Kasabay niyo ng isa pang sigaw, isang sigaw ng babae na puno ng takot. Gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Ang huling nakita niya bago siya lamunin ng dilim ay ang mga mata ng babaeng puno ng lagim at isang anino ng isa pang lalaki na papalapit mula sa di kalayuan. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang tanging iniisip ni Ramon ay ang bigas na kailangan niyang mabili at ang gamot para sa kanyang inang may sakit. Bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang lumang helmet ay tila isang paalala ng kanyang kahirapan. Ang putik sa daan ng Benguet ay nagpapahirap sa pag-andar ng kanyang pinakamamahal na habal-habal. Kapit lang makina ko, bulong niya sa sarili. Kailangan nating makauwi para kay inay. Ngunit natigil ang kanyang pag-iisip nang matanaw niya ang isang mamahaling sasakyan na nakahinto sa gilid ng daan. Nakabukas ang hazard lights nito na tila kumikindat sa gitna ng unos. At sa tabi nito isang babae. Basang-basa ito sa ulan, nakayakap sa sarili na tila bayo na lamang ang paraan para protektahan ang sarili mula sa lamig. Mukha siyang nawawala. Mukha siyang takot. Para siyang isang porselanang manika na nailagay sa maling lugar. Pinahinto ni Ramon ang kanyang motor. Kahit na kailangan na niyang magmadali, may kung anong humila sa kanyang puso. Ang turo ng kanyang ina, ang pagkakaroon ng isang mabuting puso. Miss, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Sinisikap na gawing mahinahon ang kanyang boses para hindi ito takutin. Nag-angat ng tingin ng babae. Sa kabila ng putik sa mukha nito, kitang-kita ni Ramon ang angkin nitong ganda. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Nawawala ako. My phone has no signal at nasiraan yata ang sasakyan. I don't know where I am. Nasa liblib na bahagi po kayo ng Benguet, ma'am. Sagot ni Ramon. Delikado po rito lalo't mag-isa kayo. May kasama ako. May bodyguard. Nagpunta siya sa unahan para maghanap ng tulong. Paliwanag ng babae. Nanginginig ang boses. Tumango si Ramon. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang walang mahahanap na tulong ang sinuman sa lugar na yon sa ganoong panahon. Kung gusto niyo po, ma'am, pwede ko kayong ihatid sa pinakamalapit na bayan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako masamang tao. Nag-aalangan ang babae, ngunit ang sinseridad sa mga mata ni Ramon at ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan ay nagtulak sa kanya na sumang-ayon. Tinulungan niya itong umangkas sa kanyang habal-habal at habang naglalakbay sila sa madulas na daan, naramdaman ni Ramon ang mahigpit na kapit nito sa kanyang baywang. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang kaba siyang naramdaman. Ilang metro pa lamang ang kanilang natatakbo nang biglang may gumalaw sa mataas na damuhan sa gilid ng daan. At doon nangyari ang lahat. Ang matinis na sitsit, ang kanyang sigaw, ang pagtulak niya sa babae palayo sa panganib. Ang lahat ay bumalik sa isip ni Ramon habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Amoy ng gamot, isang puting kisame, isang banayad na kirot sa kanyang binti na ngayon ay may makapal na benda. Nasa ospital siya. Gising ka na pala, sabi ng isang boses. Isang nurse na may pagod na mukha ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Anong nangyari? Hirap na tanong ni Ramon. Tuyo ang kanyang lalamunan. Yung babae, ligtas ba siya? Oo, ligtas siya, sagot ng nurse habang inaayos ang kanyang dextrose. Napakaswerte niyo, sir. Isang kagat ng ahas na yon, kung hindi naagapan ay siguradong kamatayan ang dala. Nakahinga ng maluwag si Ramon. Iyon lang ang mahalaga. Ligtas ang babae. Ang kasintahan niya ang nagdala sa'yo dito. Dagdag pa ng nurse. Binayaran niya ang paunang bayarin sa ospital, pero umalis din sila kaagad. Kumunot ang noo ni Ramon. Kasintahan?
Oo, matangkad na lalaki, mukhang mayaman. Paglalarawan ng nurse, nag-iwan siya ng mensahe. Sabi niya, bayad na raw ang utang na loob nila sa'yo. Ayaw na raw ng pamilya ng babae na magkaroon pa ng anumang koneksyon sa'yo. Kaya wag mo na raw silang susubukang kontakin. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa puso ni Ramon. Hindi niya maintindihan. Ang bodyguard, iyon siguro ang tinutukoy ng nurse. Pero bakit kasintahan? Ang salitang kasintahan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mas makamandag pa kaysa sa ahas na tumuklaw sa kanya. Isang pamilyar na amoy ang gumising kay Isabela. Amoy ng mga puting rosas, ang paborito niyang bulaklak na laging nakalagay sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malambot na unan, kumot na sutla. Ang unang nakita niya ay ang grandiosong chandelier na nakasabit sa kanyang kisame. Nasaan siya? Ang huli niyang naaalala ay putik, ulan, at isang nakakatakot na ahas na pabalikwas siya ng bangon, kasabay ng matinding sakit ng ulo. Isabela! Anak! Isang boses na puno ng pag-aalala ang tumawag sa kanya. Ang kanyang ina, si Senyora Elena, ay mabilis na lumapit sa kanyang kama. Dahan-dahan lang, Hija. Mom, what happened? Ang ahas? Shh! Tapos na ang lahat. Ligtas ka na, sabi ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang buhok. Sa pagbukas ng pinto, pumasok ang isang matikas na lalaki. Si Darius. May bendahe ang braso nito at bahagyang gulanit ang manggas ng suot nitong polo. Ang kanyang gwapong muka ay puno ng pag-aalala. Isabela, mahinang sabi ni Darius. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Darius, ikaw. Anong nangyari sa braso mo? Ngumiti si Darius, isang ngangiting tila nagpapahiwatig ng katapangan. Isang galos lang ito. Ang mahalaga ay ligtas ka. Biglang bumalik ang mga pira-pirasong alaala kay Isabela. Ang malakas na ulan. Ang mukha ng isang lalaking hindi niya kilala. Ang sigaw. May isa pang lalaki. Nalilitong sabi ni Isabela. Isang driver ng habal-habal. Tinulungan niya ako. Nagkatinginan si Darius at ang kanyang ina. Hinawakan ni Darius ang kamay ni Isabela. Isabela, you were in shock. Walang ibang tao roon. Ako lang. Nang makita kong susugurin ka ng ahas, ako ang pumatay dito at nagdala sa'yo sa ospital. Pero, sigurado ako, may mukha siyang mabait. Anak, dahil iyon sa trauma, malumanay na sabi ng kanyang ama, si Don Alejandro Madrigal, nakadarating lang. Ang mahalaga, narito si Darius para iligtas ka. He is a true hero. Utang natin sa kanya ang buhay mo. Ipinakita ni Darius ang gulanit na manggas. Dito niya ako tinamaan. Mabuti na lang at hindi malalim. Tiningnan ni Don Alejandro si Darius na may halong paghanga at pasasalamat. Simula bukas, Darius, hindi ka na lang basta bodyguard ng anak ko. Ikaw na ang bagong chief of security ng buong Madrigal Corporation. That is your reward. Ngunit hindi pa rin matahimik ang isip ni Isabela. May kulang, may hindi tama. Papaano yung driver? Sigurado po akong may driver na tumulong sa akin. Bumuntong hininga si Darius. Tila ba may sinasabing masakit na katotohanan? Isabela, to be honest, bumalik nga siya, but not to help. Nagpunta siya sa ospital para maningil. Humihingi siya ng malaking halaga para sa pagtulong niya raw sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ano? Iyon ang totoo. Segunda ni Don Alejandro, umigting ang kanyang panga. Ganyan talaga ang mga taong desperado. They will take advantage of any situation. Mabuti na lang at pinaalis na siya ni Darius. Parang gumuho ang imahe ng mabait na lalaki sa isip ni Isabela. Iyon pala. Isa lamang siyang manloloko na gustong samantalahin ang kanilang sitwasyon. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng pagkadismaya. Ang kanyang pasasalamat
ay buong puso nang naibaling kay Darius. "I'm sorry, Darius. I doubted you," sabi niya, puno ng pagsisisi. "It's okay. Ang mahalaga, ligtas ka," sagot nito, at hinalikan siya sa noo. Ngunit bago umalis ang kanyang ama, humarap ito sa isa sa mga katulong. "Tawagan mo si Attorney Sandoval. Sabihin mong may kailangan akong ipaayos. I want this matter handled cleanly and professionally. Siguraduhin nating hindi na muling makakalapit o makakagulo pa ang driver na yon sa pamilyang ito. Ever." Umuwi si Ramon mula sa ospital na dala-dala ang dalawang mabibigat na pasanin, isang saklay na gawa sa kahoy at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang salitang manunuba na sinabi ng abogado ng mga madrigal ay tila isang lason na mas matindi pa sa kamandag ng ahas, dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Ang kanyang binti ay maghihilom, sabi ng doktor. Ngunit ang sugat sa kanyang pagkatao, sa kanyang dangal, ay hindi niya alam kung paano pa gagaling. Ang minamahal niyang habal-habal ay nabubulok na lamang sa gilid ng kanilang maliit na bahay. Bawat araw, nakikita niya ang unti-unting pagdami ng kalawang dito, isang paalala ng buhay na ipinagkait sa kanya. Sinubukan niyang bumangon. Sa tulong ng kanyang saklay, naghahanap siya ng ibang trabaho. Kahit anong trabaho, nag-apply siyang maging kargador sa isang construction site. "Oo, sige. Pwede ka nang magsimula bukas," sabi ng foreman sa kanya, naawa sa kanyang kalagayan. Gumaan ang pakiramdam ni Ramon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. May pag-asa. Ngunit habang papaalis na siya, may tumawag sa cellphone ng foreman. Nakita ni Ramon ang pagbabago sa mukha nito. Ang awa ay napalitan ng takot. "Pasensya na, hiho," sabi ng foreman pagkatapos ng tawag, hindi makatingin ng diretso kay Ramon. "Nagkamali ako. Puno na pala kami." Hindi na nagtanong si Ramon. Alam na niya. May isang aninong sumusunod sa kanya. Isang makapangyarihang anino na sinisiguradong mananatili siyang nakalugmok sa putik. Lumipas ang mga buwan ng buwan na naging taon. Ang paghahanap ng trabaho ay naging isang walang katapusang pagkabigo. Ang kaunting naipon nila ng kanyang ina ay naubos na. Ang ubo ng kanyang ina ay lumalala sa bawat malamig na gabi. Ang mga bote ng gamot ay isa-isang nawawalan ng laman. 5 taon. 5 taon ng kadiliman. Isang hapon, habang nag-aabang sa labas ng isang sari-sari store, napako ang tingin ni Ramon sa isang lumang magasin na nakasabit. Nasa pabalat nito ang isang pamilyar na mukha. Si Isabela. Mas lalo siyang gumanda, at sa tabi niya nakangiti ng may pagmamalaki ay ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Si Darius. Ang kanilang mga damit ay kumikinang, ang kanilang mga ngiti ay perpekto, at sa ibaba ng kanilang larawan ay isang pamagat na tila isang patalim na itinarak sa puso ni Ramon. Isang pag-ibig na isinilang sa kabayanihan. Bayani. Isang bayaning isinilang sa kasinungalingan. Hindi na niya napigilan ang pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis, bago pa may makakita sa kanyang luha. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating ng gabing iyon. Naabutan niyang hirap ng huminga ang kanyang ina. Hinawakan niya ang payat na kamay nito, isang kamay na kailanmay hindi bumitaw sa kakanya. Inay, lumaban ka." Umiiyak na pakiusap ni Ramon. Ngumiti ang kanyang ina, isang pilit na ngiti. "Anak," hirap nitong sabi, "patawarin mo ako. Wala akong maipapamana sa'yo, kundi ang isang mabuting puso." "Inay, huwag kang magsalita ng ganyan." Hinawakan ng ina ni Ramon ang kanyang pisngi. Tinitigan siya nito sa mata, at sa huling hininga nito, ibinulong ang mga salitang babago sa kanyang buhay. "Anak, huwag mong hayaang talunin ng kasamaan ang iyong mabuting puso." At pagkatapos,
Ang kamay na nakahawak sa kanyang pisngi ay nawalan ng buhay. Natahimik ang buong bahay. Tanging ang hikbi lamang ni Ramon ang maririnig. Yakap-yakap niya ang kanyang ina, ngunit sa kanyang isip, ang mga huling salita nito ay paulit-ulit na umuulit. Hindi iyon isang pakiusap, iyon ay isang utos. At sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang maliit na baga ng determinasyon ang nagsimulang sumiklab sa loob ng kanyang puso. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, binuo ni Isabela ang kanyang buhay sa paligid ng isang perpektong kasinungalingan. Ang sutla ng wedding gown na isinusukat niya ay malamig sa kanyang balat, kasing lamig ng pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Libu-libong perlas at maliliit na diamante ang kumikinang sa bawat galaw niya. Perpekto. Iyon ang sabi ng lahat. Ngunit nang tumingin siya sa salamin, isang estranghero ang nakatingin pabalik sa kanya. Isang babaeng mayroong lahat ng bagay sa mundo, maliban sa sarili niyang kaligayahan. "It's perfect on you, Isabela," sabi ni Darius, nakatayo sa may pintuan ng silid, nakangiti. Ang ngiting iyon. Ang ngiting iyon na minsan ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Pero ngayon ay tila ba isang maskara na lamang? Pinilit ni Isabela na ngumiti pabalik. "Thank you, Darius." Sa mga nakalipas na taon, sinanay na niya ang sarili na huwag pansinin ang maliit na tinig sa kanyang isipan, ang tinig na nagtatanong, ang tinig na nag-aalinlangan. Ngunit habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, ang tinig ay palakas ng palakas. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising siya mula sa isang panaginip. Isang panaginip na laging pare-pareho. Malakas na ulan, putik, at isang mukha ng lalaki na hindi niya maaninag ng buo. Pero ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Isang mabuting mukha. At sa tuwing nagigising siya, ang pakiramdam ng kawalan ay bumabalot sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad siya papunta sa library, narinig niya ang boses ni Darius mula sa loob. Hindi ito ang malambing na boses na laging ginagamit nito sa kanya. Ito ay matigas, malamig at walang anumang emosyon. "I don't care about his reasons. He failed. Fire him," utos ni Darius sa kausap nito sa cellphone. "Make sure he gets nothing. Walang separation pay. Wala lahat. Let him learn his lesson." Natigilan si Isabela sa labas ng pinto. Sino ang Darius na ito? Hindi niya kilala ang taong iyon. Biglang bumukas ang pinto at nagulat si Darius nang makita siya. Sa isang iglap, ang malamig na ekspresyon nito ay napalitan ng pamilyar na ngiti. "My love, kanina ka pa ba dyan?" "Kadarating ko lang." Pagsisinungaling niya. Lumapit ito at niyakap siya. "Good. May sorpresa ako sa iyo mamaya." Ngunit ang yakap nito ay hindi na nagbigay ng init. Tila ba isa na lamang itong hawla. Isang gintong hawla na unti-unting sumisikip sa kanya. Ang kanyang pagdududa ay lalo pang lumalim sa isang family gathering. Isang matandang tiyahin niya ang lumapit sa kanya. Isang babaeng matagal na nilang hindi nakikita. "Isabela Hija, ang laki mo na," sabi nito. "Naalala ko pa ang balita tungkol sa nangyari sa'yo sa Benguet. Grabe ang tapang ng lalaking nagligtas sa'yo. Hindi ba't isang taga-bundok daw talaga yon? Isang mahirap na driver?" Bago pa man makasagot si Isabela, mabilis na sumingit si Darius. Tumatawa. "Naku tita, luma na po ang balitang iyan. Gawa-gawa lang po iyon ng mga taong gustong makakuha ng atensyon. Ako po ang kasama ni Isabela noong araw na yon." Hinawakan ni Darius ang braso ni Isabela. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Isang babala. Nang gabing iyon, iniabot ni Darius sa kanya ang isang maliit na kahon na nababalutan ng velvet. "An early engagement gift," sabi nito. Binuksan niya ito. Isang kwintas na diamante. Kumikinang ito sa ilaw. Napakaganda. Ngunit tila ba napakabigat. "Hayaan mong isuot ko sa'yo," alok ni Darius.
Tumalikod si Isabela. Habang isinasara ni Darius ang kawit ng kwintas, naramdaman niya ang lamig ng mga daliri nito sa kanyang batok. Isang lamig na nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi niya napigilan ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang bumalot sa buong bahay. Matapos ilibing ang kanyang ina, nagpasya si Ramon na iwan na ang lugar na ito. Isang lugar na puno ng masasakit na alaala. Isa-isa niyang inililigpit ang kanilang mga gamit. Bawat bagay ay may dalang bigat. Ang mga lumang damit ng kanyang ina, ang basag na salamin, ang mga gamit sa kusina na hindi na muling magagamit. Para siyang nagliligpit ng isang buhay na naglaho. Nahinto siya nang makita ang nag-iisang larawan ng kanyang ina na nakasabit sa dingding. Kinuha niya ito. Malamig ang salamin sa kanyang palad. Sa larawan, nakangiti ang kanyang ina, isang ngiting puno ng pag-asa. Isang pag-asang matagal nang namatay sa puso ni Ramon. Para saan pa, inay? Bulong niya sa kawalan. Ipinaglaban ko ang pagiging mabuti. Pero ano ang napala ko? Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang mahinang katok, halos kinakain ng tunog ng mahinang ambon sa labas. Sino naman ang bibisita sa kanya? Wala na siyang inaasahan. Nagtataka man, binuksan niya ang pinto. Isang matandang babae ang nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay kulubot, tila iginuhit ng dalamhati. Ang kanyang mga damit ay simple, ngunit ang kanyang mga mata may lungkot sa mga yon na tila ba pasan niya ang buong mundo. Sino po sila? Tanong ni Ramon. Hindi agad sumagot ang babae. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tila ba sinusuri ang lalim ng kanyang pagdurusa. Ikaw si Ramon Villaverde, hindi ba? Tumango si Ramon, nag-aalala. Wala akong masamang intensyon, iho. Sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. Ako ay isang dating kapitbahay. Matagal na. Mayroon lang akong gustong isauli sa'yo. Iniabot nito ang isang maliit at luma ng kahon na gawa sa karton. Ano po ito? Tumingin ang matanda sa malayo. Tila may inaalalang isang madilim na nakaraan. May mga pagkakamaling hindi na kayang itama. Ngunit ang katotohanan, kailangan nitong lumabas. Muli siyang tumingin kay Ramon at sa pagkakataong ito, may determinasyon sa kanyang mga mata. Ang hustisya, iho, minsan ay mabagal dumating, pero dapat itong dumating. Pagkasabi niyon, tumalikod na ang matandang babae at naglakad palayo sa ilalim ng ambon. Bago pa man makapagtanong muli si Ramon, naiwan siyang nakatayo roon, hawak ang kahon. Dinala niya ito sa loob at maingat na binuksan na puno ng alikabok ang hangin. At sa loob, nakabalot sa isang lumang tela, ay isang pamilyar na bagay. Ang kanyang dashcam. Ang maliit na kamera na nakakabit noon sa kanyang habal-habal. Ang kamera na akala niya ay tuluyan nang nawala sa gitna ng kaguluhan 5 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ito. May mga bakas pa ng tuyong putik. Basag ang isang gilid ng lens. Mukha na itong basura. Ngunit para kay Ramon, ito ay isang multo mula sa nakaraan. Mabilis siyang naghalungkat sa isa pang kahon ng mga lumang gamit. Hinanap niya ang lumang charger nito. Sa awa ng Diyos, nakita niya. Nanginginig niyang isinaksak ang charger sa kaisa-isang gumaganang saksakan sa bahay. Ikinabit niya ang kamera. Walang ilaw na umilaw, walang senyales ng buhay. Napabuntong hininga si Ramon. Isa na namang huwad na pag-asa. Akmang tatanggalin na niya ito nang biglang kumislap ang isang maliit na pulang ilaw. At pagkatapos, dahan-dahang umilaw ang maliit na screen. Nag-flicker ito. At sa gitna ng screen, lumabas ang mga salitang nagpahinto sa pagtibok ng kanyang puso. Recovering data. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Nakatitig lang si Ramon sa maliit na screen
Ang puso niya'y kumakarera sa bawat pagkurap ng salitang recovering data. Ito na ba? Ito na ba ang sagot na 5 taon niyang hinanap sa gitna ng kadiliman? At sa wakas, nawala ang mga salita. Pinalitan ito ng isang petsa. Ang petsa ng araw na yon, ang araw na bumago sa lahat. Nanginginig ang daliri ni Ramon nang pinindot niya ang play. Ang unang lumabas ay isang pamilyar na tanawin, ang baku-bakong daan ng Benguet, basang-basa sa ulan, na tinatanaw mula sa manibela ng kanyang habal-habal. Narinig niya ang sarili niyang boses na kumakanta ng isang lumang awitin. Sintonado, pero masaya. Isang masayang alaala bago ang unos. Pagkatapos ay dumating ang eksena sa tabi ng daan. Ang mamahaling sasakyan. Ang babaeng nanginginig sa takot. Narinig niyang muli ang kanilang pag-uusap. Hindi po ako masamang tao. Ang sarili niyang mga salita. Mga salitang totoo, pero binaliwala at tinapakan. At pagkatapos, ang kaguluhan. Ang mabilis na paggalaw sa damuhan. Ang paglabas ng ahas. Ang sigaw niya. Ang pagtulak niya kay Isabela palayo. Lahat ay nakunan. Malabo dahil sa ulan at mabilis na paggalaw. Pero malinaw ang katotohanan. Malinaw na siya ang nagligtas dito. Malinaw na siya ang tinuklaw. At sa di kalayuan, sa gilid ng video, nakita niya ito. Isang figura na nakatayo lang, hindi gumagalaw, nanonood lang. Si Darius, napahigpit ang hawak ni Ramon sa kamera. So, totoo nga, hindi siya nag-i-imagine noon. Nandoon si Darius at wala itong ginawa. Pero hindi pa iyon ang pinakamasakit. Nang bumagsak na siya sa lupa at nawalan ng malay, hindi huminto ang recording. Tumakbo pa ito ng ilang segundo. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Ang anino ni Darius ay tumakip sa lens ng kamera. At isang boses ang kanyang narinig. Isang mahina at mapanuyang bulong. Halos palamon sa tunog ng ulan. Ngunit malinaw na malinaw sa recording. Salamat sa katangahan mo, probinsyano. Simula ngayon ako na ang bayani. Huminto ang paghinga ni Ramon. Binitawan niya ang kamera na tila napaso. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kawayan, ngunit hindi niya ininda. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo, paulit-ulit, na parang isang basag na plaka. Katangahan mo, probinsyano. Ako na ang bayani. Paulit-ulit niyang pinindot ang replay sa kanyang isipan. Sinusubukang unawain ang bigat ng kasamaang narinig niya. Hindi lamang siya biktima ng isang aksidente. Hindi lamang siya biktima ng maling akala. Pinagnakawan siya. Ang kanyang kabayanihan, ang kanyang dangal, ang kanyang buong pagkatao. Ninakaw lahat iyon ng isang halimaw na nagkubli sa likod ng isang magandang mukha. Isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa dingding na gawa sa kahoy. Isang butas ang naiwan nito. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga buko, ngunit hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ang 5 taon ng pagdurusa, ang bawat pagtanggi sa trabaho, ang bawat pangungutya ng mga kapitbahay, ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa gutom at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang ina, ang gamot na hindi niya mabili. Doon bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit ang mga luhang yon ay hindi luha ng awa sa sarili. Iyon ay luha ng galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang mabuting puso na ipinamana ng kanyang ina, hindi ito nangangahulugang dapat siyang maging isang martir. Ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang hahayaan niyang manalo ang kasamaan. Kinuha niya ang kanyang mumurahing cellphone, nanginginig ang mga kamay habang nagtatype. Hinanap niya ang pangalan, Isabela Madrigal. Ang unang lumabas ay isang artikulo ng balita na may malaking larawan. Ang larawan nina Isabela at Darius nakangiti sa isa't isa. Ang pamagat, ang engrandeng pag-iisang dibdib nina Isabela Madrigal
at Darius Velasco. Gaganapin na bukas sa Grand Monarch Hotel. Bukas na ang kasal. Pinulot ni Ramon ang kamera mula sa sahig. Tinanggal niya ang memory card at inilagay sa kanyang bulsa. Iyon ang kanyang tanging sandata. Ang katotohanan, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang lumang jacket at ang kaunting perang natitira sa kanya. Kailangan niyang makarating sa Maynila. Ngayon na, dala ng nag-aalab na determinasyon, tumakbo siya palabas ng bahay. Hindi alintana ang ambon. Nakarating siya sa terminal ng bus, humihingal. Naghahanap siya ng biyaheng papuntang Maynila nang bigla siyang makaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na tila may nakamasid sa kanya. Iginawi niya ang kanyang paningin sa paligid. At doon, sa may isang tindahan, nakita niya sila. Dalawang lalaking matipuno, nakaitim na jacket, at parehong nakatingin ng diretso sa kanya. Wala silang anumang emosyon sa mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay matalim at puno ng banta. Kilala niya ang mga tinging iyon, mga tingin ng asong inutusan ng kanilang amo. At sa sandaling iyon, alam ni Ramon na hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. Nalaman nila. Alam nilang hawak na niya ang katotohanan. Walang pag-aalinlangan. Ang mga lalaking iyon ay para sa kanya. Hindi na nag-isip si Ramon. Sa isang iglap, tumalikod siya at tumakbo papasok sa pinakamalapit na eskinita papunta sa siksikan at maingay na night market. "Hoy! Bumalik ka rito!" Narinig niyang sigaw mula sa kanyang likuran. Hindi niya ito pinansin. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa kanyang nakaraan. Bawat paghinga niya ay isang pakiusap. Bawat hakbang niya ay isang panalangin. Nilusot niya ang mga nagtitinda ng barbecue, natabig ang isang lalagyan ng mga prutas, at narinig ang malutong na mura ng tindera. "Pasensya na po," sigaw niya habang patuloy sa pagtakbo. Ang amoy ng iniihaw na karne, ng matamis na saging Q, at ng basang lupa ay naghalo-halo sa hangin. Narinig niya ang mga mabibigat na yabag sa kanyang likuran. Palapit na sila. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Isang truck na nagkakarga ng mga gulay. Mabilis siyang umakyat sa likod nito at nagtago sa ilalim ng isang makapal na lona, kasama ng mga bayong ng repolyo at patatas. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Narinig niya ang mga humahabol sa kanya na huminto malapit sa truck. "Nakita mo ba kung saan nagpunta?" tanong ng isang boses. "Hindi. Nawala sa gitna ng mga tao. Tiyak na nandito lang sa paligid. Hanapin natin." Narinig ni Ramon ang kanilang mga yabag na papalayo. Nanatili siyang nakatago, nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi sa takot at galit. Nang maramdaman niyang umandar na ang truck, doon pa lang siya huminga ng maluwag. Povo Isabela. Ang katahimikan sa loob ng kanyang marangyang silid ay nakakabingi. Nakaupo si Isabela sa harap ng kanyang vanity mirror, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Bukas na ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay niya. Pero bakit parang isang sentensya ng habambuhay na pagkabilanggo ang kanyang nararamdaman? Hawak niya ang kanyang cellphone. May kung anong naguudyok sa kanya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagwawalang bahala. Binuksan niya ang kanyang browser at tinipa ang mga salita. Aksidente sa Benguet. 5 taon na ang nakalipas. Bago pa man lumabas ang mga resulta, biglang bumukas ang pinto. "Si Darius, anong ginagawa mo?" tanong nito. Ang boses ay walang bakas ng lambing. "Wala. Nagbabasa lang." Mabilis na sagot ni Isabela. Itinatago ang cellphone. Pero nakita ito ni Darius. Sa isang mabilis na hakbang, inagaw nito ang cellphone mula sa kanyang kamay. Nakita nito ang kanyang hinahanap. Ang gwapong mukha ni Darius ay biglang umigting. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagsinta, ay ngayon ay nanlilisik sa galit. "Ano na namang kalokohan ito, Isabela? Hindi ba't napag-usapan na natin to? Hanggang ngayon ba naman,
Iniisip mo pa rin ang magnanakaw na yon? Hindi siya magnanakaw. Hindi napigil ang sagot ni Isabela. Talaga? Sarkastikong tawa ni Darius. Isabela, itigil mo na yang kahibangan mo. Ako ang nagligtas sa'yo. Ako. Bakit ba napakahirap para sa'yong paniwalaan yon? Nanginginig na tumayo si Isabela. Dahil may hindi tama, Darius, may mali sa kwento mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang isang madilim na bahagi ni Darius na hindi pa niya nakikita kailanman. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Banta nito, itinuturo siya. Huwag na huwag mong sisirain ang araw na pinakahihintay ko. Magpahinga ka na. Ibinato nito ang cellphone sa kama at padabog na lumabas ng silid. Naiwan si Isabela na nanginginig. Ngayon, sigurado na siya. May itinatago si Darius. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na tinawagan ng isang numero. Ang numero ng kanyang kaibigan na isang investigative journalist. Chloe, it's me, Isabela. I need a favor. Isang malaking pabor. Saan ang punta mo, iho? Mukhang pagod na pagod ka. Tanong ng matandang driver ng truck. Nasa siko na sila ng NLEX. Pinayagan na siyang umupo sa harap. Sa Maynila po, Manong. May kailangan lang po akong asikasuhin na napakahalaga. Pamilya ba? Tumango si Ramon. Kahit hindi yon ang buong katotohanan. Parang ganun na nga po. Isang bagay na tungkol sa dangal at hustisya. Ngumiti ang driver. Mabigat yan? Sige, ihahatid kita hanggang sa kaya ko. Ang mabuting puso, iho, dapat laging nananaig. Tinamaan si Ramon sa sinabi ng matanda. Para niyang narinig ang boses ng kanyang ina. Nagriring ang cellphone ni Isabela. Pangalan ni Chloe ang nasa screen. Mabilis niya itong sinagot. Belle, nasaan ka? Bungad ni Chloe. Ang boses ay apurado. Nasa bahay. Bakit? May nahanap ka ba? Narinig ni Isabela ang pagtipa sa keyboard mula sa kabilang linya. Belle, may mali talaga. Malaking malaki ang mali sa kwentong ito. Anong ibig mong sabihin? Ang ospital. Tiningnan ko ang mga record. Ang pangalan ng driver ay Ramon Villaverde. Dinala siya sa St. Jude Community Hospital. So, anong problema doon? Huminto sa pagtipa si Chloe. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng kahulugan. Belle, ang St. Jude ay hindi isang private hospital. Ito ang pinakamahirap na pampublikong ospital sa buong probinsya. Parang gumuho ang mundo ni Isabela. Kung si Darius ang nagdala sa kanya, bakit siya dadalhin sa isang ospital na para sa mga walang pera? Ang lahat ng kasinungalingan ay unti-unting nabubunyag. Gabi na nang makarating si Ramon sa Maynila. Marungis at pagod, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay mas nag-aalab kaysa dati. Narating niya ang harapan ng Grand Monarch Hotel, isang palasyo na kumikinang sa gitna ng gabi. Ang lugar kung saan ang kasinungalingan ay magiging isang sakramento. Sinubukan niyang pumasok, ngunit hinarang siya agad ng gwardiya sa gate. Saan ka pupunta, sir? Tanong nito. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may pagdududa. May kailangan lang po akong puntahan sa loob, pakiusap ni Ramon. Pasensya na. Private event. Bawal ang hindi imbitado. Sa loob ng hotel, sa isa sa mga presidential suites, nakatayo si Isabela sa harap ng salamin. Suot ang kanyang perpektong wedding gown. Hawak niya ang cellphone, nakatitig sa mensahe ni Chloe na may kasamang lumang larawan. Isang larawan ni Ramon Villaverde mula sa isang community event. Ang mukha sa kanyang panaginip. Siya nga, isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ma'am Isabela, oras na po. Nasa labas si Ramon, desperadong nag-iisip ng paraan para makapasok. Nasa loob si Isabela, naghahanda ng maglakad sa altar. Ang puso'y puno ng isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanilang mga mundo ay ilang metro na lang ang pagitan. Ngunit tila isang pader
na gawa sa kasinungalingan ang nakaharang sa kanila. Ang pader na humaharang kay Ramon ay hindi gawa sa semento, kundi sa pera at kapangyarihan. Tiningnan siya ng gwardiya na para bang isa siyang basurang tinangay ng hangin papunta sa kanilang malinis na tarangkahan. "Umalis ka na kung ayaw mong magkaproblema," sabi nito. Hinahawakan na ang batuta sa kanyang tagiliran. Nawawalan na ng pag-asa si Ramon. Ilang minuto na lang at magsisimula na ang seremonya. Paano siya makakapasok? Biglang may lumabas na isang waiter mula sa isang service entrance. Dala-dala nito ang isang malaking tray ng mga babasaging kopita. Nagmamadali ito at sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok ito. Nagkalansingan ang mga kopita sa semento. Mabilis na lumapit si Ramon, hindi para mag-usisa, kundi para tumulong. Pinulot niya ang mga basag na bubog, hindi alintana ang posibleng pagkasugat ng kanyang mga kamay. "Salamat, kuya," sabi ng waiter, isang binatang mukhang pagod. "Naku, lagot ako sa manager nito." "Hayaan mo na, aksidente lang," sabi ni Ramon. Tiningnan niya ang mukha ng waiter. Mayroong pamilyar dito. Ang punto ng kanyang pagsasalita, "Taga-Benguet ka rin?" Biglang tanong ni Ramon. Nagulat ang waiter. "Oo, kuya. Paano mo nalaman?" "Taga doon din ako," sabi ni Ramon. At sa sandaling iyon, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. "Kuya, kailangan ko ng tulong mo. Napakalaking tulong." Nag-aalangan ang waiter. "Naku, kuya, baka mapagalitan ako. Tungkol ito sa katarungan," putol ni Ramon. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang maikling bahagi ng video. Ang bahagi kung saan tinutulak niya si Isabela, palayo sa ahas. Nanlaki ang mga mata ng waiter. "Teka, ikaw yung driver. Tulungan mo akong makapasok," pakiusap ni Ramon. "May kailangan lang akong ipakita sa lahat. Ang katotohanan." Nakita ng waiter ang desperasyon at katapatan sa mga mata ni Ramon. Nakita niya ang isang kapwa probinsyanong inaapi. Tumango ito. "Sumunod ka sa akin. Dalian mo." Sa tulong ng uniforme ng waiter na ipinahiram sa kanya, nakalusot si Ramon sa service entrance. Ang ingay ng kusina, ang amoy ng mamahaling pagkain, ang mga nagmamadaling staff, lahat ay tila isang ibang mundo. Itinuro ng waiter ang isang pinto sa dulo ng isang pasilyo. Diyan ang audiovisual room, kumokontrol sa lahat ng screen at tunog sa hall. Madalas walang tao diyan kapag nagsimula na ang programa. "Ito na lang ang maitutulong ko, kuya. Bahala ka na. Mag-iingat ka." Tumango si Ramon. Ang puso niya'y puno ng pasasalamat. "Salamat. Hinding-hindi ko ito makakalimutan." Pumasok si Ramon sa madilim na silid. Ang tanging liwanag ay mula sa mga kumukutitap na ilaw ng iba't ibang kagamitan. Sa harap niya, isang malaking bintanang salamin ang nakatanaw sa buong reception hall. Ang ganda. Ang lahat ay perpekto. Mga bulaklak, mga ilaw na kumikinang, mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. At sa entablado, nakatayo sila. Si Isabela sa kanyang puting bestida ay parang isang anghel, isang malungkot na anghel. At sa tabi niya si Darius, ang demonyong nag-aanyong prinsipe. Hawak nito ang mikropono. Sa harap ninyong lahat, nagsimulang magsalita si Darius. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. "Gusto kong sabihin kung gaano ako kaswerte. Tadhana ang nagdala sa atin sa isa't isa, sa isang pagsubok na nagpatunay ng ating pag-ibig. Ang aking kabayanihan noong araw na yon ay walang-wala kumpara sa kabayanihang ipinapakita ni Isabela araw-araw sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa akin." Naramdaman ni Ramon ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Sinungaling. Napatingin siya sa mga monitor. Nakita niya ang mukha ni Isabela. Nakangiti ito, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ito na ang pagkakataon.
Inilabas niya ang isang lumang USB na naglalaman ng video file. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinasaksak niya ito sa isang port sa control panel. Huminga siya ng malalim. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ina. Huwag mong hayaang talunin ng kasamaan ang iyong mabuting puso. Para sa iyo ito, inay. Bulong niya. Para sa hustisya. Sa entablado, inilabas na ni Darius ang singsing. Isabela, tanggapin mo ito bilang simbolo. Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin. Pinindot ni Ramon ang isang malaking pulang buton na may markang Master Override. Biglang namatay ang malambing na tugtog. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa malaking screen sa likod ng entablado na dati nagpapakita ng kanilang mga larawan. Bigla itong umitim. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hall. At pagkatapos, isang imahe ang lumabas. Ang pamilyar na daan sa kabundukan ng Benguet na binabayo ng ulan. Narinig ang mga bulungan mula sa mga bisita. Si Isabela ay napatingin sa screen, ang kanyang mukha'y puno ng pagkalito. Si Darius ay lumingon. At nang makita niya ang imahe, ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ng ganap na katahimikan. Lahat ng mga matang mapanghusga, mausisa at naguguluhan, ay nakatutok sa malaking screen. Para kay Isabela, ang mga imaheng gumagalaw sa kanyang harapan ay hindi lamang isang video. Ito ang mga multo ng kanyang nakaraan. Ang mga pira-pirasong alaala na pilit niyang ibinaon sa limot, na ngayon ay nagbabalik ng may buong linaw. Nakita niya ang kanyang sarili, basang-basa, at takot na takot. At nakita niya siya, ang lalaki, mula sa kanyang mga panaginip. Ang driver ng habal-habal. Nakita niya ang kabaitan sa mga mata nito, ang pag-aalala sa boses nito. Hindi po ako masamang tao. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. At pagkatapos ay ang ahas, ang sigaw, at ang walang pag-aalinlangang pagtulak sa kanya ni Ramon palayo sa panganib. Kitang-kita ng lahat kung paano sinalo ng katawan ni Ramon ang kamandag na para sa kanya. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga manonood na patingin si Isabela kay Darius. Ang lalaking pakakasalan niya sana ay nakatayo roon, nagyayelo, ang muka ay kasimputla ng kanyang bestida. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi pa dumarating. Matapos bumagsak si Ramon, ang tunog ng ulan ang tanging maririnig. At pagkatapos, isang boses, isang bulong na puno ng kasamaan. Ang boses ni Darius. Salamat sa katangahan mo, probinsyano. Simula ngayon ako na ang bayani. Kung ang video ay isang punyal, ang mga salitang iyon ay ang lason na kumalat sa buong sistema ni Isabela. Gumuho ang kanyang mundo, ang 5 taon ng kanyang buhay, ang pagmamahal na inakala niyang totoo, ang kabayanihan na naging pundasyon ng kanilang relasyon. Lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang malakas na, "Hindi!" ang kumawala mula sa bibig ni Darius. Patayin ninyo yan. That's fake. Gawa-gawa lang yan. Pero huli na ang lahat. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang pagwawala at pagtanggi ay lalo lamang nagpatunay ng kanyang pagkakasala. Bumagsak si Isabela sa kanyang mga tuhod. Ang bigat ng katotohanan ay masyadong mabigat para kayanin ng kanyang mga binti. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ulan, luha ng pagsisisi, ng kahihiyan, at ng pusong nawasak sa 1,000 piraso. Napatingin siya sa direksyon ng audio-visual room at sa bintanang salamin nakita niya ang isang anino. Ang anino ng lalaking tunay na nagligtas sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata mula sa malayo. Sa mga mata ni Ramon, wala siyang nakitang paghihiganti. Ang nakita niya ay sakit. Ang sakit na idinulot niya. Patawad. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay kinain ang sarili niyang mga hikbi. Si Don Alejandro
na kanina'y nakatayo na may pagmamalaki, ay tila tumanda ng 10 taon sa isang iglap. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Sa isang senyas niya, mabilis na lumapit ang mga security personnel ng hotel. "Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako!" Sigaw ni Darius habang sinusubukan siyang hawakan ng mga gwardiya. "Don Alejandro, maniwala kayo sa akin. Pakana lang to ng isang desperadong pulubi." Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Habang kinakaladkad si Darius palabas, napatingin ito kay Isabela ng may sukdulang galit. "Kasalanan mo ito. Dapat ay hinayaan na lang kitang mamatay sa bundok na yon. Ikaw at ang pamilya mong mapagmataas. Sinira niyo ang pamilya ko noon, kaya dapat lang sa inyo to." Ang mga huling salita niyang yon ay nag-iwan ng isa pang nakakabinging tanong sa isipan ng lahat bago siya tuluyang mawala sa paningin. Naiwan sa entablado ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida, basang-basa sa luha sa gitna ng mga wasak na pangarap at isang katotohanang napakasakit tanggapin. Nang tumingin siyang muli sa audiovisual room, wala na ang anino. Nawala na si Ramon. Nang matapos ang kaguluhan at unti-unting umalis ang mga bisita na may dalang bagong tsismis, naiwan si Isabela na nakaupo sa sahig, mag-isa, sa gitna ng engranding hall na naging testimonya ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ngunit sa gitna ng pagkasira, isang bagay ang naging malinaw. Hindi siya maaring manatili roon. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinubad ang kanyang mamahaling sapatos. Kailangan niyang hanapin si Ramon. Kailangan niyang humingi ng tawad. Iyon na lang ang tanging bagay na tama na maaari niyang gawin. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring unos. Ngunit para kay Isabela, ang liwanag nito ay tila nanunuya. Ipinapakita ang lahat ng kasinungalingan at pagkakamali na bumalot sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Ramon. Wala siyang numero, wala siyang address. Ang tanging alam niya ay ang pangalan nito. Sa tulong ng kaibigan niyang journalist at sa kapangyarihan pa rin ng pangalang Madrigal, natuntun nila kung saan pansamantalang tumutuloy si Ramon. Isang maliit at murang paupahan na inalok ng waiter na tumulong sa kanya. Nakatayo ngayon si Isabela sa harap ng isang gusaling simple, malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang nagbabadyang mga luha. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para harapin ang kanyang pagkakamali. Nakita niya si Ramon na nakaupo sa isang maliit na karinderya sa tapat. Umiinom ng kape, mag-isa. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon. Mukha itong pagod, ngunit may kapayapaan sa mukha nito na hindi niya nakita kailanman kay Darius. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa kahihiyan. Nang mapansin siya ni Ramon, walang nagbago sa ekspresyon nito. Tila ba inaasahan na niya ang pagdating niya. Tumayo si Ramon. "Ramon!" Simula ni Isabela, nanginginig ang kanyang boses. Walang nagsalita sa pagitan nila ng ilang sandali. Tanging ang ingay lamang ng mga sasakyan sa kalye ang maririnig. "Wala akong karapatang humingi ng kahit ano," sabi ni Isabela, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. "Pero nandito ako para humingi ng tawad. Patawad sa hindi ko pakikinig sa sarili kong alaala. Patawad sa aking pagiging bulag. Patawad sa 5 taon na ninakaw sa'yo dahil sa akin." Yumuko siya, isang tunay na pagyukod, hindi bilang isang Madrigal, kundi bilang isang taong lubos na nagsisisi. Tinitigan lang siya ni Ramon. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay napalitan na ng isang malalim na pagod. "Ang nanay ko," mahinang sabi ni Ramon. Namatay siyang nag-aalala na baka ang kabutihan ng puso ko ay maging kahinaan ko. Namatay siyang hindi ko man lang mabilhan ng sapat na gamot. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Isabela. Napahagulgol siya. "Kasalanan ko. Lahat kasalanan ko." Umiling si Ramon.
Kasalanan iyon o ng kasakiman at kasinungalingan, naging biktima ka rin sa ibang paraan. Nag-angat ng tingin si Isabela, nagtataka. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, paano mo nasasabi yan? Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa'yo, sabi ni Ramon. Inuulit ang isang aral na itinuro sa kanya ng buhay. Ito ay para sa sarili mo, para makalaya ka sa bigat ng galit. 5 taon akong binihag ng galit. Ayoko nang bumalik doon. Paano ako makakabawi sa'yo? Tanong ni Isabela. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Pera? Trabaho? Sabihin mo lang. Ngumiti si Ramon sa unang pagkakataon. Isang malungkot, ngunit tunay na ngiti. Hindi nabibili ng pera ang dangal na nawala sa akin, Isabela. At hindi rin ito maibabalik ang buhay ng nanay ko. Kung gayon ano? Hindi na natin maibabalik ang kahapon, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay mahinahon na. Pero maaari tayong magsimula ng bagong bukas. Naguluhan si Isabela. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, tanggap ko na ang paumanhin mo, sabi ni Ramon. At ang pagbabayad na gusto kong gawin mo ay simple lang. Maging mas mabuting tao ka. Matuto kang tumingin sa kabila ng yaman at pangalan. Matuto kang pakinggan ang puso mo. Tumango si Isabela paulit-ulit. Gagawin ko. Pangako. Tumalikod na si Ramon. Akmang aalis. Sandali! Habol ni Isabela. Saan ka pupunta? Humarap siyang muli. Uuwi sa Benguet. Doon ako nararapat. Doon ko sisimulan muli ang buhay ko. Pwede ba? Pwede ba akong sumama? Mabilis na tanong ni Isabela. Nagulat kahit siya sa sarili niyang mga salita. Hindi para sa'yo. Para sa sarili ko. Gusto kong makita ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Gusto kong matutong maging simple ulit. Tinitigan siya ni Ramon ng matagal. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nitong basang-basa pa sa luha. Tumango siya ng dahan-dahan. Sabay silang naglakad paalis sa karinderya. Walang salita, walang hawak kamay. 2 taong sinira ng isang kasinungalingan na ngayon ay handa ng buuin muli ang kanilang mga sarili. Magkahiwalay, ngunit sabay. Biglang pumatak ang ambon. Isang mahinang ulan sa umaga, napatingin sila sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang namutawi sa kanilang mga labi. Hindi ito isang fairy tale. Malayo pa ito sa isang masayang wakas. Ngunit ito ay isang simula. Ang simula ng paghilom.